Narito ng PTV Balita ngayon. Naging matagumpay ang Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos sa West Philippine Sea kahapon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, walang untoward incident sa isinagawang aktibidad. Sa panig ng Philippine Navy, lumahok ang BRP Gregorio del Pilar at AW-109 helicopter, PRP Antonio Luna at AW-159 Wildcat ASW helicopter at BRP Valentin Diaz kasama ng mga barko ng Philippine Navy, ang USS Mobile at P-8A Poseidon ng United States Navy, Royal Australian Navy, HMAS Warramunga at Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft at JS Akebono ng Japan Maritime Self-Defense Forces. Ipinakita rito ang commitment ng mga kalahok na bansa na palakasin ng kooperasyon sa pagsuporta sa isang bukas at malayang Indo-Pacific region. Ang mga kalahok ay nagsagawa rin ng communications exercise, division tactics o officer of the watch maneuver at photo exercise na bahagi ng pagpapalakas ng interoperability ng kanilang mga puwersa. Una lang sinabi ng Australia, Amerika at Japan na suportado nito ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, hindi dapat patawan ng parusa o sanction ang isang empleyado kung hindi siya papasok sa trabaho dahil sa matinding init ng panahon. Base na rin ito sa Advisory Number 17-2022 ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Leguesma, may option ang isang empleyado na huwag pumasok sa trabaho dahil sa panganib dulot ng sobrang init ng panahon. Gayunman, otomatiko din itong wala siyang tatanggaping sweldo o sahod. Payo ni Leguesma sa mga empleyado, ipaalam sa kanilang mga employer kung hindi sila papasok sa trabaho para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa opisina. Ang mga na-ospital naman dahil sa sobrang init ng panahon ay maaaring makapag-avail ng benepisyo sa PhilHealth. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow tayo kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.